Tayo saglit na muling manalangin mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, Lord, muli kaming sama-samang dumudulog sa padalangin sa sandaling ito upang muling ipagkatiwala sa iyo ang dalalabing mga sandali sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Ikaw nawa ang tumulong sa bawat isa sa amin na magpaunawa nito, Panginoon, at magbigay ng kaalaman sa bawat isa sa amin. At naway hipuin mo ang aming mga puso. At pagkalooban kami ng kapahayagan habang nag-aaral lang yung mga salita, dakilang Diyos. Make us worthy, Lord, to receive Thy word as we give You thanks and praise. In Jesus' name, Amen. And Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Tayo po'y makakaupo na. Magandang gabi sa ating lahat, sa pangalan ng ating Panginoon. So, salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Sa amin na bumiyahe ng bulan ng nakaraang linggo at kayo na naiwan dito. So, in practical, in natural, in physical, and in spiritual sa mga gawain, sa pakikinig natin ng Word of God ay naroon ang proteksyon ng Panginoon. So, hindi po madali ang makinig ng Word of God. So, ngayong gabi ay bibigyan natin yan ng diin. Napakapalad ng isang taong nakakapakinig ng Word of God, ng salita ng Diyos. Pero meron palang malaking pananagutan dito. Sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, pwede tayong pagpalain, pwede tayong masumpa. Sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, pwede tayong lumago, pwede tayong maging stagnant o mag-back out pa. So depende yon sa paano natin itinatrato ang salita ng Diyos habang ating napapakinggan, mga mahal kong kapatid. At lalong-lalo na kung yung mga taong pinapakinggan natin, for example, yung mga kapatid nating mga tumatayo dito, mga elders natin, yung naiwan natin mga brothers sa tumayo nung nakaraang Sunday, Brother Jeric, Brother Richard, kung hindi ganoon kataas yung pagrespeto natin at pagkilala sa kanila, o kaya ay deep inside, di man natin nasasabi, pero kahit papaano ay merong comparison between the preachers. So, may kinalaman yon paano natin i-absorb yung Word of God. At pati yung pagtuturo nila. Kasi hindi natin sigurado kung paano nila naihanda yung preaching, yung teaching, pananagutan nila yon, yung paksa nila, yung topic nila, kaming mga manggagawa, at pananagutan din yon ng mga nakikinig. At yan naman yung malinaw na sinasabi na Apostol Pablo na ipinayo niya kay Timothy na ingatan niya yung kanyang sarili. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang sarili sa kanyang pangangaral at pati na yung mga nakikinig sa kanya. So, may kinalaman yung preacher and yung hearer. So ngayong gabi, andyan kasi tayo sa knowledge at pag pinag-usapan ng knowledge, mga kapatid, may kinalaman yan sa pakikinig. May kinalaman yan sa pag-aaral. At mas maiintindihan natin ngayong gabi gaano kahalaga ang knowledge na yan. At sana po matapos natin ito. So salamat sa Panginoon, bagamat tuso niya, ng kaaway, napakapanganib ng panahon natin. Salamat sa Panginoon na siya yung nag-iingat sa atin. Lalong-lalo sa pagtanggap ng mga aral at pakikipag-fellowship sa mga simbahan na merong ibang aral. So may kinalaman po yan sa knowledge. At actually, doon nga sa bulan, mga kapatid, naisama namin yung kapatid ni Pastor Adlay, Sister Jocelyn, naging kakilala ni Matit. Nagka-meet po kasi kami nung nakaraang anniversary sa Santo Domingo Church. Dahil andun si Pastor Adlay at in-invite niya yung kanyang kapatid na taga-Bulan din. Isa siyang retired teacher. At actually, nung nakausap ko si Pastor Adlay doon sa Santo Domingo, sabi ko, Pastor, merong simbahan sa Bulan. At kilala naman niya kung sino ang pastor doon. At medyo negatibo yung sinabi ni Pastor Adlay. Wag doon. Pastor Ryan, kasi ganito, ganyan. So, ayaw niyang dalhin doon yung kapatid niya.
Dahil baka kapag nakapakinig ng mga aral na ibang doktrina, so mako-confuse. So ganun kahalaga ang aral, ganun kahalaga ang kaalaman, ang knowledge, at ngayong gabi ay yan ang bibigyan natin ng diin, mga kapatid. And may the Lord help us. So yung topic natin, same pa rin, the stature of a Christ-like character, pero yung subtopic natin ngayong gabi, adding knowledge to your virtue. So pangatlo na tayo sa stature of a perfect man na tinuro sa atin ng propeta. At kunting recap, inuna natin yung faith, yung pananampalataya ay siyang foundation. Then ang sumunod ay ang virtue. Pinag-aralan natin ito na ito ay pagiging excellence. Yung keyword, yung Greek word na nandoon ay manliness. Ibig sabihin, napakataas ng antas ng kakayahan at abilidad ng isang tao sapagkat nag-effort siya. Nag-aral siya, nag-effort siya, nagsumikap siya. Actually, ito yung pinangaral ko doon sa bulan ng nakaraang linggo. Yung giving all diligence. Ibigay ang buong sikap, pagsusumikap sa paglilingkod sa Panginoon. So yun nandoon sa virtue. May part doon na meron talagang effort, mga kapatid. Pero, gaano kahalaga ang knowledge? Bakit kinakailangang sundan kaagad ng knowledge ang virtue? So, critical po kasi. Dahil kapag hindi nasundan ng knowledge at makalangit na knowledge na galing sa salita ng Diyos, yung virtue, yung kakayahan at kagalingan ng isang tao, pwede siyang mauwi sa kagaya ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo na they have the seal of God. Meron silang pagsusumikap, meron silang kasipagan at pagmamalasakit sa paglilingkod sa Diyos, pero sabi ni Pablo, but not in knowledge. Hindi ayon sa kaalaman ng Diyos. So kapag hindi natin na-i-apply at hindi natin nasundan ang pananampalataya ng kagalingan, ibig sabihin ng kagustuhan natin, ng desire natin na magawa ang kalooban ng Panginoon, then magiging stagnant tayo. Hindi tayo aabot sa perfection. Hindi tayo aabot sa maturity. Kasi from faith to the agape dapat yan, yung love, yung sa capstone. So from faith to virtue, kinakailangan sa virtue merong pagsusumikap. Kinakailangan nating mag-aral ng salita ng Panginoon. Kinakailangan nating magpakasipag. Yan ang virtue. Then isa sa pagsusumipagan natin, isa sa pagsusumikapan natin, mga mahal kong kapatid, ay hindi lamang yung dumalo ng gawain. May mga masipag na dumalo ng gawain, you have the virtue. Nagpapahalaga kayo ng Wednesday, ng Sunday, pero kung hindi kayo aabot sa pangatlo, gaano kahalaga na matuto at lubago sa kaalaman, may problema pa rin pala tayo. So sana nga masipag tayo, we have the virtue, meron tayong pagsusumikap, we have the effort na ginagawa, pagpapahalaga sa kalooban ng Panginoon. Pero kinakailangan nating mai-apply ang pangatlong bahagi dahil baka maging legalista tayo. Masipag, nagsusumikap, pero hindi ayon sa pagkaalam. At napakapalad ng isang tao, mga mahal kong kapatid, na nabiyayaan na makarinig ng salita ng Diyos. At matuto at makaalam sa kanyang salita. Sapagkat hindi lahat ay nabigyan ng pribilehiyo na matuto, na makaalam, na magkaroon ng understanding and revelation. At ito ay nakahula mismo mula sa lingkod ng Panginoon na si Pablo. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 3, beginning at verse 1. Actually kanina, habang nagmamaneho ako ng van, nakabukas yung radyo, siguro binuksan kasi ito ni Brother Chad. Yeah, naka-radyo, naka-set up sa radyo, kaya automatic, pag
binuhay yung sakyan, may radyo ka agad. At dahil medyo, kahit dito sa loob, habang bumabagtas dyan, hanggang sa may Santo Domingo, may signal, kaya malinaw kong naririnig yung radyo, walang interruption. At mga 1:00 or 2:00, kung ako nagkakamali, nung umaga, nung umaga, bago magtanghalian. Then, merong isang mangangaral na nagsalita at nananalangin siya, nagpipray siya doon sa radio broadcast niya. At inisa-isa niya itong babasahin natin sa 2 Timothy. Tagalog niyang binabasa, pero in a way na nagpipray siya, nasabi niya, Panginoon, sana po ay tulungan niyo kami na maingatan na huwag kaming magkaroon ng ganitong puso at mga ganitong katangian. So ito yung mga sinasabi niya. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, sabi diyan, this know also that in the last days perilous times shall come. Verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinents, fierce, despisers of those that are good, traitors, heathy, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such torn away. For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women, laden with sins, lead away with divers lust. Then verse 7, ever learning, and never able to come to the knowledge of the truths. So yan ang nakahula na mangyayari sa huling mga araw. Sa Tagalog, sabi diyan, na laging nagsisipag-aral. Di ba? Nag-aaral na to, mga kapatid. Nag-aaral. Di ba? Pero kailanman ay hindi nakakarating sa pagkaalam. Pero humahantong pa rin sa kamangmangan dahil mamaya, another point natin yan. Pero tuloy muna natin. Sabi niyan, but they shall proceed no farther, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. So, may mga taong gustong matuto. Nagsusumikap, masipag na mag-aral ng Word of God, mga mahal kong kapatid. Nung nakaraan lang, yung isang kilalang influencer na vlogger na si Tilistay. Kung kilala nyo, si Tilistay, sabi niya, ipinopromote niya yung isang Bible school. Na parang nainganyo nga ako eh. Mag-aral din kaya ako. Di ba? Ipinopromote niya kung saan siya nag-graduate ng PhD, ng doctorate. May may bachelor din na in theology. At sabi niya, nandun daw yung mga magagaling na mga tagapagturo at talagang matututo sa salita ng Diyos. Pero, di ba? Salamat sa Panginoon sapagkat we receive the word of truth in our days. Mamaya napakahalaga ng mensahe, ng message of the hour. So yan ang dulong bahagi natin. Maraming magiging mangmang dahil hindi nila tinanggap ang mensahe. At may mga tao din naman, mga mahal kong kapatid, na higit pa sa pagsusumikap na mag-aral ng salita ng Diyos. May mga taong kagaya ng mga Hudyo noong unang panahon na sinusunod ang kautusan, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para lamang may pakita na naglilingkod sila sa Diyos. Pero ito yung sinabi ni Pablo. Roma 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I've heard them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. They have the virtue. Yeah.
They have faith, pananampalataya sa Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. Hallelujah. Pero sa pagpapatuloy dapat, lalong-lalo nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nila nasundan yung layunin ng Diyos. Meron daw silang pagmamalasakit, pero walang kaalaman, hindi ayon sa kaalaman. Verse 3, for they being ignorant of God's righteousness, in going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. So laging may kaugnayan yung pananampalataya. Makikita natin yung tatlo ngayon dyan na nagkukunik sa isa't isa. Faith, virtue, then knowledge. I hope masundan nyo, mga kapatid. Nais kong basahin ito sa JNV. Sabi yan, my friends, how I wish with all my heart that my own people might be saved. JNT, sa isord natin, Sir Marian. How I pray to God for them. I can assure you that they are deeply devoted to God, but their devotion is not based on true knowledge. True knowledge. Meron silang devotion, meron silang pagsusumikap, meron silang kasipagan. Pero hindi ayos sa pagkaalam. Kaya hindi ko alam kung makakapag-proceed tayo sa knowledge. Dahil kung wala tayo ng virtue, mga kapatid, di ba, kulang pa rin. Ang makakaabot sa pangatlo, masipag sila. At isa sa pagsisipagan nila, magsusumikap sila at magsusumipag na matuto. Hallelujah. At yan naman ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, search the scripture. Learn of me. Mag-aral kayo sa akin. Saliksikin nyo ang mga kasulatan kung talagang sinasabi nyo na meron kayong kaligtasan. Mapalumang tipan at bagong tipan, ini-encourage ng Diyos ang mga tao na mag-aral at matuto. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 3, they have not known the way in which God puts people right with Himself. Hindi nila alam ang daan ng Diyos na nilagay sa kanila. And instead, they have tried to set up their own way. And so they did not submit themselves to God's way of putting people right. Hindi sila nagpasakop sa Diyos kung paano inilalagay ng Panginoon ang mga tao na maging tama. At mamaya, madadaanan din natin yan, mga mahal kong kapatid, paano ba tayo dapat nagpapasakop sa Diyos? Ang Episo 4, ang fivefold ministry, sabi doon, ibinigay sila para sa ikalalago natin at sa lubos na pagkakilala sa anak ng Diyos. At dahil sa ganitong kalagayan ng mga Hudyo, ng mga tao, mula pa sa panahon ng ating Panginoon at sa panahon natin, sa time mismo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, nakita na niya kung ano ang kailangan ng tao. Chapter 11, verse 28 ng Matthew. So marami tayong babasahin to establish gaano kahalaga ang knowledge, mga kapatid. Okay, sa Matthew 11, verse 28, KJV tayo, balikan natin ang KJV. Sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. So, itong mga taong ito masipag. Masipag sila, kaya pagod sila. Di ba? Napagod na sila kasi wala naman pong mapapagod na hindi nagtatrabaho. Ibig sabihin, itong mga Hudyo ay talagang devoted. Naroon yung kanilang virtue on serving God. At dahil sa kabigatan ng pagsunod sa kautusan, they tried to obey the law, the Torah. Then, nakita ng Panginoon ang kabigatan. Kaya ang bigat, mga mahal kong kapatid, take note for this, ang bigat at pagkapagod na nararamdaman ng isang tao ay may kinalaman din sa kaalaman. Di ba?
Kapag wala ka kasing alam, hindi mo alam i-handle ang mga bagay, wala kang pagkakilala sa kalooban ng Panginoon, ano yung mga pamamaraan, ano yung dapat gawin, then talagang yung kabigatan ay hindi basta-basta mawawala. Katingnan niyo, may apply natin ngayon dito, itong knowledge, dito sa mga talatang ito na malimit nating basahin, sabi dito, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me." So ano yung susi? Di ba? Ano yung way para magkaroon ng kapahingahan ang isang tao? Yung take my yoke, trabaho yun eh. Pero kung iti-take mo yung yoke na wala kang knowledge, mabigat pa rin. Kaya napakahalaga ng pagkatuto, ng pagkakilala, pagkaunawa, ng kapahayagan sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid ko. Kaya tayo nandito dahil nag-aaral tayo ng Word of God. Ang preaching and teaching ay parihas na nagbubukas ng ating kamalayan sa kalooban ng Panginoon. Yan ang very purpose ng preaching and teaching. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya dahil sa salita ng Diyos. At ang sabi ng propeta, faith is a revelation. Ang pananampalataya ay mataas na antas ng kaalaman. Ito ay pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, kung nais nating magkaroon ng kapahingahan at maalis ang mga kabigatan, bagamat napakarami nating dalahin, mag-aral tayo sa Panginoon. Magsumipag tayo. Mga mahal kong kapatid, sabi sa Tagalog, mag-aral kayo sa akin. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Paano tayo makakaroon ng kapahingahan sa ating kaluluwa? Ngayon lang natin ito nabigyan ng diin ngayon, mag-aral. Napag-sharingan namin, Brother Billy, Brother Gideon, yung Bible study mo, yung ano yun, Brother Gideon? Yung ride, ano? Pakiulit lang. Brother Bill, ano yun? Yung ano sa kahoy. Ride on it. Diba? Ride on it. Yung kinikwento ni Brother Billy na ride on it. At si Brother Gideon ay merong mas malawak na nakita. At sabi niya, ano ba yung way na binigay ng Panginoon para maging magaan yung dalahin? Kasi kung technically, mga kapatid, kung yung kahoy, sasakay ka doon na pagugulungin mo, mahirap yon. Pero may binanggit ang propeta na merong tubig. Di ba? Kung merong ilog, palulutangin mo yung kahoy, saka ka sumakay doon. Knowledge yon. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na naisipagawa ng Panginoon sa atin, sa pagsunod natin sa Kanya, lahat ng ginagawa natin, dapat merong knowledge. Dahil kapag ginagawa natin ang isang bagay na hindi ayon sa pagkakilala at hindi ayon sa kaalaman, mga kapatid, my goodness, talaga pong mahihirapan tayo. Mahihirapan tayong lumago. Mahihirapan tayo mismo sa paglilingkod sa Panginoon. At ang sekreto ngayon, kaya pala napakahalaga ng pagkakilala sa ating Panginoon at pagkaunawa sa Kanyang salita. Amen. Nasusundan niyo ba, mga kapatid? Gaano kahalaga ang knowledge at yan ay magmumula sa isang masipag na pag-aaral at pagpapahalaga sa Kanyang salita. So ano ba ang knowledge? Sa Gregong salita, yan ay genosis. At hindi yan komplikado. Ang unang kahulugan niyan, isa lang. Bukod sa knowledge, ang talagang unang makikita nyo sa Strong Dictionary, knowing. Mas pinababaw. Ang Greek word na genosis ng knowledge, ang unang kahulugan niya, sa Greek Strong Dictionary, knowing. Anong Tagalog ng knowing? Sabay-sabay nga tayo. Pagkaalam. Di ba? Pagkaalam, mga mahal kong kapatid. Pagkakilala. Sa Bible, yung salitang know ay pagkakilala, mas malalim. At nakilala ni Adan si Eva. It is relationship, a mutual relationship. So mamaya, kung lulobin ng Panginoon, makakarating tayo diyan.
Pero ang propeta, kahit man ang banal na kasulatan, ay nagbigay ng mga babala, ng sabihin natin, ng warning sa mga kaalaman o knowledge na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Tinawag ito ng propeta na carnal knowledge. Take note nyo na lang. Carnal knowledge, ano bang ibig sabihin yan? Yung makalaman na kaalaman. Then, tinawag din yan ng propeta na perverted knowledge. Pag sinabing perverted knowledge, yan yung nangyari kay Adan at kay Eva sa halamanan ng Eden. Doon sa Garden of Eden, mayroong tinatawag na tree of knowledge of good and evil. At yun ay ang perverted ng katotohanan. Kaalaman din siya. Kaya nga ang serpente ay tuso, madunong, pero perverted na. Binaliko, dinagdagan, hinaluan ang katotohanan. Kaya mukhang mas maalam. Di ba? Ang perverted knowledge ay nagmumukhang mas nakakaangat. Pag tiningnan natin sa sanglibutan, ang mga dalubhasa, ang mga matalino, ang mga pantas, ang mga may pinag-aralan, mga mahal kong kapatid, para bang yung mga Kristiyano na mayroong totoong kaalaman ay nagmumukhang mga ordinaryong mga tao lamang na walang alam. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga mahal kong kapatid, ikaw quote ko yung sinasabi lagi ni Brother Alex noon, mas may alam pa kayo at mas matalino kayo sa Papa ng Roma. Di ba? Yung Papa ng Roma, ilang taon niya nag-aral, ang mga pari, 10 years nag-aral. Ang mga pastor, 5 taon nag-aral. Di ba? Bago ka maging kardinal, grabing training ang gagawin mo, ipapasa mo. Both character and knowledge, kinakailangan matalino ka, mabait ka, kabanal-banalan yung tingin sa'yo ng tao. Bago ka maging obispo, maging Papa ng Roma. Pero napakapalad niyo. Kung nagpapahalaga kayo sa salita ng Diyos at natututo, mas mataas ang kalagayan ninyo. Pero ang totoong kataasang ito ay hinahatid tayo sa lalong pagpapakumbaba. Di ba? Sa harapan ng ating Panginoon. So, tinawag din ito ng prophet, kung isi-search sa kanyang mga mensahe, tinawag din niya itong intellectual knowledge. Ibig sabihin, more on, sa kaisipan. Isang taong may alam, pero hanggang dun lang. Kaya mamaya may mga pupuntuhin tayo na hindi lang ito basta pagkaalam, na hanggang sa kaisipan lamang. Merong tinatawag na experiential knowledge at personal knowledge. So, dyan tayo pinag-iingat sa makamundong kaalaman, sa perverted na kaalaman, at sa makataong kaalaman. At ang kailangan natin, mga mahal kong kapatid, ay ang kaalaman na galing sa Diyos. Ang tawag dyan ng prophet ay the knowledge of the Word, or spiritual knowledge of the Word. Nais ko bumasa ng quote to establish pa rin itong knowledge natin. Sabi ng prophet, "Then to my faith, I add virtue, a godly virtue. Then to my virtue, I add knowledge." Yeah, maikli lang naman yan eh. Ibaba mo, pakita mo na sa taas. Yan, dyan na lang sa Meraan. Maikli lang yan. Sabi ng prophet, "Then to my faith I add virtue, godly virtue. Then to my virtue I add knowledge of the Word." Can we say amen to that? Then saka natin idudugsong yung mga sumunod na yan. Then another quote, "Knowledge, not a worldly knowledge." Yan. Sa paksa niyang The Stature of a Perfect Man, yan mismo yung title niya. The Stature of a Perfect Man. Yan ang title mismo ng topic ng propeta. Sabi yan, knowledge, not worldly. Tuldok, spiritual knowledge of the Word, knowing what God said. Do what God said. That's right. So dalawa, mga kapatid. Yung word na gnosis, ang talagang kahulugan, knowing. At ang sabi ng propeta, ang totoong kaalaman, makalangit o spiritual na kaalaman sa salita ay pagkakilala o pagkaalam sa sinabi ng Diyos at paggawa sa sinabi ng Diyos. Yan ang totoong knowledge. Pagkaalam sa sinabi ng Diyos
at paggawa sa sinabi ng Diyos. Yan ang sinasabi ko kaninang experiential knowledge. Sabi diyan, that's right. Then if you got that and can believe all these things, that He's the same, and all these things the Word says is true, you punctuate everyone with an amen. Amen. Kaya kapag ang isang tao may alam sa salita ng Diyos, bawat salita na kanyang maririnig sa kanyang puso, sumasang-ayon na yan. May nag-aamin sa kanyang kaluluwa, nag-i-enjoy ang kanyang kaluluwa, nag-i-enjoy ang kanyang spiritual na pagkatao sapagkat ang salita ng Diyos ay malinaw na nakakaabot sa kanya, na naiintindihan niya. Sabi ng prophet, you punctuate everyone with an amen. It's all right. Add that to your faith. That's all right. Yes. Anong idadagdag sa pananampalataya? Spiritual knowledge of the Word. Paki-highlight natin yon. I-take note nyo yan. Spiritual knowledge of the Word. Not only knowledge of the Word. Dahil merong mga taong may kaalaman sa salita ng Diyos pero hindi ayon sa spiritual na kalagayan. Kaya nga sabi ng prophet, not a worldly knowledge, kundi spiritual knowledge of the Word, knowing what God said and do what God said. Hallelujah. So ano ang kaalamang ito, mga kapatid? Sa Hosea chapter 4 verse 6, basahin natin. Sa panahon pa ng lumang tipan ay meron ng warning ang Panginoong Diyos, not only to the Jews or to the Israelite people, kundi sa lahat ng tao hanggang sa panahon natin. Hosea chapter 4 verse 6. Sabi diyan, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Sa Tagalog, ang aking bayan ay nasira, napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. English nga natin ulit. Napaka-personal ng verse na ito. Sabi ng Panginoon through prophet Isaiah, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Ang mga Hudyo daw ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. At imbis sa tanggapin nila ang kaalaman, ang ginawa nila ay nireject nila ito. Kaya sabi naman ng Panginoon, i-reject din kita. Basahin natin sa JNT. Sir Marian. My people are doomed. Tingnan niyo, mas personal dito sa JNT. Sino ang knowledge na ito? Sabi diyan, my people are doomed because for 6. My people are doomed. Anong mabasa ko ito nung nakaraan? Kakapanood ko lang nung trailer ng Doomsday. Si Dr. Doom. So, sa mga nanonood ng Avengers, masusundan yung ibig ko sabihin ka, sabi ko din nagkataon ito. Yung mortal na kalaban ng yung ipapalabas sa December ay si Dr. Doom, ka ang title ng pelikulang ito na 500 million agad, ilang araw pa lang yung trailer, ay si Dr. Doom. Pero kung merong Dr. Doom, di ba? Si Satanas yun. Siya yung talagang mortal na kaaway ng Diyos at ng mga mananampalataya. Dinoktor niya ang katotohanan, dinoktor niya ang salita. At maraming doktor at dalubhasa sa salita ng Diyos, pero inililigaw ang mga tao. At maraming mapapahamak
Dahil sabi diyan, they do not acknowledge me. You priests have refused to acknowledge me and have rejected my teaching. And so, I reject you and will not acknowledge your sons as my priest. So dito, mas mababaw sa pagkasalin, mga kapatid. Sabi diyan, imbis na dito sa KJV, my people are destroyed for lack of knowledge. Kumpara natin. Pagtabihin mo nga lang, Sister Meran, pagtabihin mo. Yan. Sa KJV, my people are destroyed for lack of knowledge. Pero sa JNT, my people are doomed because they do not acknowledge me. So ang nireject pala at hindi kinilala ng mga Hudyo, propesiya na ito sa kanilang panahon pa, 2,000 years ago. Dahil yung mismong kaalaman, the very person of knowledge, no other than the Lord Jesus, nireject nila. Kaya di ba sabi doon sa binasa natin kanina sa Roma, si Kristo ang katapusan ng kautusan sa katuwiran, sa pananampalataya. At ang mga Hudyo ay napahamak sapagkat tinanggihan nila ang Panginoon. Ang Panginoon mismo pala ang kanilang nireject. At ang kaniyang mga turo. Kaya nung nakaraan, habang nagsisharing pa kami ni Brother Gideon, gaano kahalaga na matanggap ng isang tao ang lingkod ng Panginoon at ang kanyang mensahe. Di ba? The messenger in the message. Hindi pwedeng sabihin ng mga kapatid, ng bawat isa inyo, mga kapatid, na kinikilala niyo ang isang lingkod ng Panginoon o kaya mismong Panginoon kung hindi naman natin pinapaniwalaan o sinusunod yung kanilang itinuturo. So merong contradiction doon. Kaya sabi dito, napahamak ang mga Hudyo at marami pang mapapahamak, not only the Jews, kundi ang mga taong nireject nila ang kaalaman. At ang kaalamang palang ito ay naroon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinawag ko itong personal and experiential knowledge. Ito ang kailangan natin. Sa Pilipos chapter 3, verse 6, another thought ni Apostol Pablo. Philippians chapter 3, verse 6, tingnan niyo, sabi niya, yung unang kalagayan niya, concerning zeal, persecuting the church, sa pagsusumikap na magawa ang kalooban ng Diyos ng lumang tipan. Yun ang naabot ng kanyang kaalaman, usigin ang mga Kristiyano. Ganon kapanganib ang kaalaman, mga kapatid. Ganon kapanganib ang isang turo, ang isang doktrina na ma-inject sa tao. Kapag naturuan niya na pag pumatay ka ng Kristiyano, kaluwalhatian ito sa Diyos, my goodness. Kami mga Islam na mga extremist. Sa Africa, maraming Kristiyano ang pinapatay sapagkat ang paniniwala nila, ang kanilang kaalaman, ang pumatay ng Kristiyano ay kapurihan sa Diyos nila. At ganon si Pablo. Mas matindi pa pala siya sa mga Hudyo pag pinag-usapan ay about the zeal. Nagawang sabihin ni Pablo yan sa mga taga-Roma concerning sa mga Hudyo na kanyang kapatid, they have the zeal of God. Meron silang pagmamalasakit, pagpapahalaga sa Diyos, but not in knowledge. At itong si Pablo nung unang panahon, bago niya na-meet ng personal si Kristo. Kaya sabi ko, ang kaalaman na meron tayo ay personal and experiential knowledge dapat. Pag sinabing ang mangga matamis, dapat natikman mong matamis. Amen? Yan ang ibig sabihin ng experiential knowledge, mga kapatid ko. Pag sinabing mainit, hindi lang alam mong mainit, kundi naranasan mong mainit. Kasi may mga taong nagtuturo, pero kung hindi nila naranasan, kulang. At dapat personal ito. Di ba? Meron kang confidence. Sapagkat talagang ikaw mismo, ayon sa pagkakilala, pagkaunawa, naranasan mong isang bagay.
Sabi ni Pablo, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Virtue. Si Pablo merong virtue. Di ba? Kaya lang, mali yung kanyang kalagayan. Pagdating sa verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Di ba? Ano yung excellency na yan? Yan yung virtue natin. Di ba? Excellence. Ngayon, ang inaabot na niya, itinuring na ni Pablo na kalugihan at okay lang natanggalin na niya ang lahat ng kanyang natutunan bilang isang Pariseo, bilang isang Pablo na dating masipag sa Judaismong paniniwala. Yung authority niya bilang Hudyo, bilang Pariseo, yung impluensya niya, yung kapangyarihan niya, yung karangalan niya, na iginagalang siya ng mga tao bilang isang Hudyo at Pariseo. Pero ngayon, meron siyang na-encounter, di ba? Papuntang Damasco. Na-meet niya ang persona ng kaalaman. Kaya ito na yung gusto niyang maabot. The excellency of the knowledge. Di ba? Ang virtue. Add to your virtue, knowledge. Ang nais na ngayon, ang pagsusumikap, ang nais na ngayong maabot. Hallelujah. Pagsusumikapan na kahit maituring ng kawalan, kalugihan sa kanya ang lahat ng bagay na naging kapaki-pakinabang sa kanya dati. Okay lang na ito'y mawala na. Ang mata mo lang niya ngayon ay ang kaalaman, pagkakilala sa Panginoong Jesus. For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Verse 10, that I may know Him. Yan ang knowledge na dapat maabot ng mga totoong mananampalataya. Kanina habang nagbubulay ako, Brother Alex, naalala ko yung preaching niyo about sa the mystery of the name of Jesus. Maraming mga tao ang kilala ang pangalan ni Jesus. Kaya nga yung Matthew 7, yung pinaka-main text natin dito, sa pagpapasimula natin ng series nito, sasabihin nila, Lord, Lord, nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Nangaral kami sa pangalan mo. At maraming mga tao nakakakilala sa Panginoon sa pangalan. Nabasa sa Bible. Parang sabihin na lang natin, sa presidente natin ng Pilipinas, si BBM. Halos lahat ng Pilipino at kahit nga nasa ibang bansa, kilala si BBM. Pero ang tanong, close ba kayo? Ni kahit nga piso, di kayo makahingi. Pero tingnan yung mga close sa kanya, mali-maleta. Yeah. Ganyan ang merong relasyon na hindi mo lang kilala sa pangalan, na hindi mo lang kilala kung sino siya, kundi you have the connection. Yung pagkakilala mo sa kanya ay personal at karanasan. Nakasama mo, alam mo kung ano yung ginagawa niya, talagang alam mo ang lahat sa kanya. At ganyang uri ng kaalaman ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Pag pinag-usapan ng kaalaman, mga mahal kong kapatid, ito'y persona ni Kristo. Kaya ang pinakamagandang kaalaman, anong susunod sa kaalaman? Di ba? Faith, virtue, knowledge, then temperance. Ano Tagalog ng temperance? Pagpipigil. Self-control. Bakit kinakailangan naman ng self-control? Kapag marami ka na kasing alam na hindi yung kalooban ng Diyos at kalooban niya ng Diyos ang kinakailangan nating isunod.
na pag-iibayuhin sa ating buhay pananampalataya ay ang ikaapat, the triumvirance. Pero hindi natin maaabot ang pang-apat, mga mahal kong kapatid, maliban na dito sa pangatlo, maibuhos natin. Magbigay tayo ng panahon, hallelujah, sa Panginoon. Siya mismo nagsabi, sa inyo na merong mga kapaguran at kabigatan, magsilapit kayo sa akin at mag-aral kayo sa akin. And I will give you rest. Yeah. Nung nakaraan, nagsisharing kami ni Brother Gideon. So, si Brother Gideon lang yung natatampo kasi matagal ang sharing namin. Kami yung magkasamang nagbiyay, ka-sharing kami ng sharing. At isa yan sa pagmimitingan natin. Meron tayong isang pagmimitingan na may nababanggit about sa finances. Kasi isang problema natin, finances. Sabi nga ni Brother Gideon, hindi na ituro sa school paano i-handle ang pera, ang finances. At maraming nag-struggle, maraming merong mga kabigatan. Yung kanina nga lang, yung pinagbubulayan ko, negosyo. Ang dami kong mga pinapalo ngayon ng mga page about business at nagtuturo paano mag-business. Maraming mga nagninegosyo na walang alam. At nalulugi. Pero okay lang yun. At least sa sunod na pagnegosyo nila, nagkaroon na sila ng kaalaman. Pero nabigo muna ng ilang beses. Kaya nga kung dito yung kapatid natin, Brother Virilio, kakausapin ko din ngayon eh. Kasi nung isang araw, nabanggit sa akin ni Brother Jeff na struggle na yung kapatid natin. At gusto nang isara yung tindahan. 10 araw pa lang. ilang araw pa lang. Yung truck niya, ibibinta na niya, pinost na daw sa Facebook Market. Yeah. Mahirap po kasing gawin ng isang bagay na kulang, mga kapatid, sa kaalaman. Pero may mga pagkakataon din na pinapaintulutan ng Diyos ang pagkabigo, ang pagkalugi, para matuto tayo. At papasok na yan sa experiential knowledge. Pero may mga pagkakataon na pwede naman nating malimitahan, mabawasan yung pagkalugi, mabawasan yung mga pagkakamali kapag binigyan natin ng pagpapahalaga ang pagkakilala at pagkaalam sa salita ng Diyos. Amen. Diba? Mas mababawasan sana, mas mami-minimize, mas maliles, imbis na mas mabigat yung dalahin natin, magiging magaan dahil nagkaroon tayo ng knowledge. May mga nakikita kong mga videos na mga cartoon na paano lang, may makukuha kang kaisipan na may mga taong nagbubuhat ng troso. Hirap na hirap sila ng pagbubuhat ng troso. Talagang halos. Ang ginawa nung isa, di muna nagbuhat ng troso. Hindi ko alam kung napanood nyo to. Ang ginawa muna niya, kumuha siya ng itak, saka nilabrahan niya. Sinikap niya kahit paano, gumanda yung hugis ng troso at papaikutin na lang niya. Di ba? Yung mga nauna, pagod na pagod niya siya, bagamat siya late, pero dahil hinaluan niya ng knowledge yung kanyang gagawin, nung pinagulong na niya yung dala niyang kahoy, na-overtaken niya lahat. Knowledge. Naintindihan ba mga kapatid ko? So, ganun kahalaga ang knowledge. Pero ang knowledge na meron tayo ay isang mataas na kaalaman sapagkat ito ay may kinalaman sa relasyon natin sa Panginoon. Naku, di yata natin ito matatapos pa. Check ko lang kung nasa ilang tayo. Nasa ilang page na tayo. 5 pa. Shortcut ko na yung iba para matapos natin para sa sunod. Iba na yung natin, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So ito'y personal na karanasan. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay karanasan. Fellowship with His suffering at kapangyarihan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa JNV, yung verse 10, basahin natin. Sabi diyan, all I want. Magsi-September na. Wag yung Christmas Di ba? All I want is
to know Christ and to experience the power of His resurrection, to share in His sufferings and become like Him in His death. Hindi ang kamatayang pisikal lamang, kundi pinapakita ni Apostol Pablo, mga mahal kong kapatid, ay personal na karanasan sa Panginoon. Kaya nga ang bautismo sa tubig sa Roma 6, ipinaliwanag ni Pablo, ng bautismo sa tubig ay bautismo natin ito sa kamatayan ng ating Panginoon. Sa muling pagkabuhay niya, sa pagkalibing niya. So ito ay tumutukoy sa karanasan natin bilang mga mananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, all I want is to know Christ and to experience the power of His resurrection, to share in His sufferings and become like Him in His death. Can we say amen to that? Hallelujah. Balikan natin ang 2 Peter chapter 1. Add to your virtue knowledge. Sa verse 5. Yeah. Sabi diyan, add to virtue knowledge. Pero kung atras tayo sa chapter 1, Sir Mary Ann, gusto kong ipakita sa inyo ano meron sa buong konteksto ng sulat niya. Sa 2 Peter chapter 1, beginning at verse 1, sabi diyan, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus and of Jesus our Lord. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami. Sa paanong paraan? Pag sinabing true, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Kanina yung pinag-uusapan lang natin, kapahingahan. Come unto me, all that you have heavy and laden. May mga kabigatan. And I will give you rest. Pero dito sabi ng Panginoon, imumultiply ang biyaya, ang pagpapala at kapayapaan sa atin sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. According as His divine power has given unto us all things that pertain unto life in godliness through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. So ano yung pinakapunto ng pangungusap ni Apostol Pedro, mga mahal kong kapatid? Pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nung inisa-isa niya yung stature of a perfect man, sabi niya, kung meron kayo ng mga bagay na ito, verse 5 and up to verse 7, diba? Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, then charity. Then pagdating sa verse 8, for if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pagdating sa chapter 3, last chapter ng kanyang sulat, final words. Kung titingnan nyo sa natin, may nakalagay dyan, final words. Verse 14 ng chapter 3, wherefore, beloved, seeing that ye look such things, be diligent, that ye may be found of Him in peace, without spot and blameless. Pag sinabing be diligent, magsumikap ka. Try even harder. Do your best. Yan yung itinuro ko doon sa bulan, mga kapatid. Giving all diligence. Be diligent. Pagsumikapan mo para masumpungan ka sa Kanya sa kapayapaan na walang kapintasan at walang mantsa. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul. Ang ganda, di ba?
Recognize niya si Pablo na sumulat ng Roma, sumulat ng Pilipos. Sabi, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom. Actually, wisdom ang ginamit dito. Mas mataas sa knowledge. Di ba? Paul also according to the wisdom given unto him has written unto you. As also in all his epistles. Di ba? Ano yung pinapahalagan ni Pedro? Yung mga sulat ni Pablo. Yung knowledge and wisdom ni Pablo ngayon, ina-highlight niya sa kanyang huling sulat. Gaano kahalaga ang sulat ni Pablo? Gaano kahalaga ang karunungan, kapahayagan na meron si Pablo, yung mga aral at turo niya. Na binigay ng Panginoon sa kanya, sabi dito, and also in all his epistles, speaking in them of those things, in which are some things hard to be understood. Mahirap daw maintindihan. Kaya talagang magsisikap kang mag-aral. Magbibigay ka ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi niyan, which they that are unlearned and unstable, rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. So merong mga hindi nag-aral, mga unstable, na meron din ginagawa na ayon sa kasulatan, pero mapapahamak sila. Yet therefore, pero tayo mga kapatid, mga minamahal, seeing you know these things before, beware, lest ye also being led away in the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Ano ibig sabihin ng steadfastness? Another na salita yan ng diligence. Ng pagsusumikap, na baka kayo, sabi ni Pablo, sa pagsusumikap ninyo, mabigo kayo. Na sa kabila ng kasipagan niyo ay mabigo kayo dahil ang mapapakinggan nyo na ay mga aral, mga error na. Kaya gaano kahalaga na maintindihan natin yung sulat ni Pablo. May mga masama daw na ang dala ay error. Katingnan niyo ang sanglibutan ngayon, mga kapatid ko. Napakaraming simbahan. Napakaraming denomination. Sa message na lang, ang daming iba't ibang doktrina. Kaya kung hindi tayo magiging maingat, pwede tayong magkaroon ng kaalaman at maging masipag, pero mapapahamak pa rin tayo. Kapag ang kaalaman na yan ay hindi personal na karanasan sa Panginoong Hesus. Kaya yung huling talata, sabi ni Apostol Pedro, huling talata ng huling chapter ng kanyang sulat, sabi diyan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sinimulan niya sa kaalaman, sa pagkakilala sa Diyos. Mga mahal kong kapatid, tinapos niyang na-recognize si Pablo sa taas ng kaalaman at karunungan na binigay sa kanya. At ang panalangin at pamanhik ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, lumago sa biyaya. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Pero sabi diyan, lumago din kayo sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Sana hindi lang natin kilala ang Panginoon sa pangalan, kundi malapit ang ating puso sa Kanya. Nang pagkakilala natin sa Kanya at sa Kanyang salita ay karanasan. Ang biyaya ay karanasan. Amen. Hallelujah. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hindi ko na po ito tatapusin, mga kapatid, pero kung okay lang sa inyo, tapusin ko. Mga 30 minutes pa siguro to. Kasi yung part 4 ko, how do we pursue and acquire this knowledge? Siguro shortcut ko na lang. Paano ba natin to ma-acquire? Well, una, siyempre, yung personal na karanasan sa Panginoon,
Kaya naranasan natin yung totoong pananampalataya, at kung meron kang totoong pananampalataya at ginanap mo ang kalooban ng Panginoon, nagpabautismo ka sa tubig sa pagsisisi, nagpabautismo ka sa Kanyang pangalan, then you will receive the gift of the Holy Ghost. Yun ang pinakamahalaga doon. Yun yung aagapay sa atin, yun ang tutulong sa atin, yun ang magtuturo sa atin para malakaran itong stature of a perfect man. Then, after you receive the baptism of the Holy Ghost, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Simulan natin sa verse 10. Tapusin ko to. Mga kapatid, paano ba natin ma-acquire ang knowledge na ito? Hindi nakasama yung you are baptized with the Holy Ghost. Given na yon na tayo ay bautismado ng Espiritu Santo. Paano tayo magkakaroon ng makalangit na kaalaman? Bukod sa kilala natin ng Panginoon, personal nating naranasan ng Panginoon dahil sa Espiritu niya, napakahalaga ng mga talatang ito. Verse 10 ng chapter 3 hanggang verse 17. Sabi ni Pablo, "But thou hast fully known my doctrine." But thou hast fully known my doctrine. Sabi ni Pablo kay Timothy, narito, nalalaman mo ng buo ang aking mga aral. Manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yeah. And all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Tagalogin nga natin yan, sabi ni Pablo. Tatapwat, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Amen. Diba? Make your calling and election sure. Sabi ni Pablo kay Timothy, manatili ka sa mga bagay na pinag-aralan mo. Mga bagay na natutunan mo sa akin. Kaya tayo mga mahal kong kapatid, ano yung mga natutunan natin sa salita ng Panginoon? At paano ba natin ito pinapahalagahan? Paano ba natin ito iniingatan? May mga taong magiging malala, sasama ng sasama, mga taong nandadaya. Pero ang mga anak ng Diyos na nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, magpapatuloy sila sa kung ano ang kanilang tinanggap. At kung kanino nila tinanggap ang mga ito. In verse 15, "In that from a child thou hast known the Holy Scriptures." Tingnan niyo yung pagkilala ni Pablo kay Timothy. Mula pa sa pagkabata, ilan kaya yung edad ni Timothy dito? At the age of 9, 10, na mula sa kanyang pagiging bata, kids ministry. Mamaya kasama yan sa pagmimitingan namin ng mga deacon about kids, about sa edad nila, yung dapat nilang gawin, asan ba sila dapat. So may adjustment sa mga bata. Sabi ni Pablo kay Timothy, mula sa pagkabata mo, alam mo na ang mga kasulatan. Ng mga kasulatan ay, sabi diyan, which are able to make thee wise. Amen. Ito yung magbibigay sa iyo ng kaalaman, ng pagiging pantas. Hallelujah, patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness,
that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen. Kaya ang number one, mga kapatid, to acquire knowledge, personal and experiential knowledge na galing sa Panginoon. Bukod sa tanggap natin ang kanyang banal na Espiritu, kasama natin siya. Meron tayong pagsusumikap, hallelujah, at pagpapahalaga sa kanyang mga salita. Na pag-aralan ito. Be diligent in studying the Word of God. Kanina ko pa binabanggit, meron tayong dapat virtue. Meron tayo dapat pagsusumikap. Nagsusumikap tayong mag-aral, magtrabaho. Nagsusumikap tayong may taguyod ang ating pamilya. Pero kung merong isang dapat na pinagsusumikapan ng mga anak ng Diyos, pag-aral ng salita ng Diyos. Magpakadalubhasa at magpakapantas sa kalooban ng Panginoon. Amen! At dito tayo nagkukulang, mga mahal kong kapatid. Hindi man natin maintindihan ang lahat. Sabi ko nga, si Pedro walang pinag-aralan. Pero bakit naging matalino si Pedro? Bakit ganito ang kanyang mga pangungusap? Sa tulong ng Panginoong Hesus. Di ba? Sa tulong ng Espiritu ng Panginoon. Ang isang taong mangmang na walang pinag-aralan sa sanglibutan. Ngayon, binabasa natin ang kanyang napakayaman na mga salita. Hallelujah. Kaya walang mangmang na Kristiyano. Walang mangmang na mararapture. Ang mararapture, mga mahal kong kapatid, ay mga pantas na dalaga. Na nagpakasumipag at nagpakasumikap sa pag-aaral at pagkakilala sa salita ng Diyos. Number 2, paano natin ma-acquire ang knowledge na ito na sinasabi ng propetang spiritual knowledge of the Word. Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kaya may mga taong may alam pero nagiging mangmang kapag ang salita ng Diyos ay nire-resist at hindi sinusunod. Kaya ang pangalawa, walking in reverence. Lumakad sa pananampalataya na kasama ang Panginoon na mayroong banal na pagkatakot sa Kanya. Magkaroon ng takot sa Panginoon. Amen. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung gusto nating lumago sa kaalaman, na hindi naman literal na parang estudyante kang babasahin mang Genesis hanggang Revelation, na araw-araw kang magbabasa. Hindi ganyang uri. Kung kaya natin gawin, so be it, walang masama diyan. Pero kahit meron ka lamang isang talatang basahin, sa isang araw, umaga man o gabi, anumang oras, nagpapahalaga ka sa mga pagtuturo at pangaral every Wednesday, every Sunday. Kapag merong takot sa puso mo at paggalang sa Diyos, masusurpresa ka na lang. Naunawaan mo ang kanyang salita. Amen. Kaya kung iniisip mo, Kuya Ryan, paano ko maintindihan yan? Mahina ako sa Ingles, mahina ako umintindi. Igalang mo ang Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon. Yung bagay na naiintindihan mo, sundin mo. Din ang Diyos ang tutulong sa iyo. Amen. Number 3, acknowledging the servants of God. Episo 4, basahin natin. Verse 11. Natatakot ka sa Panginoon? Yes. Pero kung hindi ka natatakot sa mga lingkod ng Panginoon, hindi ka nagbibigay galang sa mga lingkod ng Panginoon, kulang. Hindi mo pwedeng sabihin, natatakot ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, pero sa simbahan, sa pastor, may mga pag-a-advise sa'yo, may mga pagtuturo at pangaral, mga Bible study, itinuturo sa atin, pero hindi natin pinapakinggan. Huwag tayong umasa, mga mahal kong kapatid, na makakaabot tayo sa
pagkakilala sa salita ng Diyos o pagkaalam sa salita ng Diyos. Sabi dito, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists, some pastors and teachers. So ang mga ito ay mga tagapagturo, mga tagapangaral na nagbibigay sa atin ng kaalaman for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ano yung dahilan? Bakit sila binigay ng Panginoon sa iglesia? Sabi sa verse 13, till we all come in the unity of the faiths and of the knowledge of the Son of God. Ayan na yung natin, unto a perfect man. Yung knowledge nasa pangatlo, pero ang ating inaabot hanggang pangwalo. Ano yung pangwalo? The agape. Unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children. Upang tayo wag nang maging mga bata pa, verse 14, na nadadala o natatangay. Verse 14, Tagalogin nga natin. Upang tayo wag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So madali daw madaya, unstable daw ang isang Kristiyanong hindi nagpapahalaga sa fivefold ministry. Hindi nagpapahalaga sa mga lingkod ng Panginoon. At pang-apat sa nilista ko, mga mahal kong kapatid, sino ang mga lingkod na ito ng Panginoon? Hindi lang yan nangangaral, hindi lang yan nagtuturo. Kung yan ay totoong lingkod ng Panginoon, saksi ang Diyos, sa gabing ito, sa ating lahat at sa mga mangaral ng Panginoon dito, kasamang inyong lingkod, may trabaho silang ginagampanan na higit pa sa pagtuturo at pangaral. Ang ipamagitan kayo at ipanalangin kayo. Tingnan natin na sinasabi ni Pablo, Colosas 1:9 hanggang 11. Ang number 4 natin, praying for spiritual knowledge, wisdom, and understanding. Na hindi lamang kayo ang magpipray, na hindi lamang kayo ang hihingi sa Panginoon ng kaalaman. Kundi sabi dito, for this cause, we also, kasamang mga kamanggagawa niya, for this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge. Ano yung gawain ng mga manggagawa, mga mahal kong kapatid? Anong ginagawa ni Brother Ryan sa inyo? Ipag-pray kayo. Ipag-pray kayo ng mga manggagawa. Pero paano magiging mabungahin yung panalangin ng mga manggagawa? Kung nagpapasakop kayo at gumagalang at rumirespeto. Kasi pwedeng mauwi tayo kay Saul at kay Samuel na propeta na pinagpipray ni Samuel si Saul. Mataimtim na pinagpipray ni Samuel si Saul, pero sabi ng Panginoon, Samuel, hindi kita papakinggan sapagkat mali ang puso ni Saul. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Paano natin maabot ang makalangit at nakaalaman? Number 1, be diligent in studying the scriptures. Number 2, walking in reverence. Then number 3, acknowledging the servants of the Lord. Then number 4, praying for spiritual wisdom and knowledge and understanding. Sama-sama na yun, lahat yun kaalaman, pagkakilala. Wala naman kasing wisdom sa stature of a perfect man, pero ang wisdom, knowledge, understanding, revelation, iisa lang yan, na substansya. Nananalangin kayo, pero meron ding nananalangin sa inyo. Ipinagpipray ko kayo, mga kapatid, na sana lumago kayo, at papakinggan tayo ng Panginoon kung tayo ay kapwa nagpapahalaga sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. Sabi dito, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you.
and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom. Yung kaalaman na ito sa kalooban ng Diyos ay sa lahat na ng karunungan at makalangit na pagkaunawa. Di ba? Be filled with knowledge. What kind of knowledge? Ano yung nilalaman ng knowledge? Lahat ng karunungan at kaunawaan na naroon sa Panginoon. Kaya yung knowledge, mga mahal kong kapatid, punong-puno ng karunungan. Hallelujah. Na makalangit. Pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Pagkaunawa sa mga makalangit na bagay. Number 5. Number 1 natin, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Number 2, lumalakad tayo na may takot sa Panginoon. Pangatlo, nagpapahalaga tayo sa kanyang mga lingkod. Pang-apat, nananalangin tayo at pinapanalangin natin ang bawat isa, lalong-lalong mga lingkod ng Panginoon na nagpipray sa inyo. Then number 5, applying what we learn. Ang gawin kung ano ang ating natutunan. Ito na yung sinasabi ng propeta kanina. To know what God said and do what God said. To know what God said and to do what God said. Ang malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos, malaman kung ano ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, at gawin ang kanyang kalooban. At dito tayo nag-struggle. Parang kagaya ng mga Hudyo na sabi ni Pablo, they establish their own way. They set up their own way. Pero sana ang meron tayo ay pagkakilala at kaalaman sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sa Hebrews chapter 10, last scripture natin to. Last two scripture, yung last verse natin, isang verse lang. Then yung last quote natin, babasahin natin. Yung number 5 natin applying what we learn. Ibig sabihin, ang nandito ay pagsunod at paggawa sa kung ano ang ating natutunan. Sa Hebrews chapter 10, verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the provision of our faith. Yung number 1 natin yan, yung foundation. Let us hold fast the provision of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Amen. Faith is our foundation. Yeah. Faith is our foundation. Pero faith without knowledge is no direction. Pakinggan nyo English si Brother Ryan. Di ba? Faith is our foundation. But faith without knowledge is no direction. Sabi dito, hold fast the provision of our faith without wavering, for He is faithful that promise. And let us consider one another to provoke and to love into good works. Let us consider one another to provoke and to love into good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Ano meron sa verse 25 na to na malimit nating basahin? Pagpapahalaga sa gawain at pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos sa pinag-uusapan natin. Pag sinabing exhorting, andyan yung exhortation, sharing, testimonies, but exhorting one another. Ano meron dyan, mga mahal kong kapatid? Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Proverbs na iron, sharpeneth iron. Para maging matalas tayo, kinakailangan ang iron sa kapwa iron ay, di ba? Magiging matalas kang tabak kung lagi mong kasama ang kapwa mo mananampalataya.
Hindi ka lalago sa kaalaman kung ang kasama mo mga unbeliever. Kapag kasama mo lagi businessman, magiging negosyante ang isip mo. Walang masama doon. Pero kapag kasama mo mga Kristiyano, magiging Kristiyano ang isip mo. Amen. Pero merong higit pa diyan. Kung si Kristo ang kasama mo, lagi magiging si Kristo ang kaisipan mo. Not forsaking our assembling. Mga kapatid, verse 26, ito na, ito yung pagiging mangmang. May alam na nagiging mangmang. Sabi ni Pablo, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Tagalogin natin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala, ang pagkaalam sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Verse 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Punta tayo sa last quote natin. Iko-connect natin yung verse na yan sa sinabi ng propeta. Sabi niya, paragraph 99, sa paksa niyang The Unveiling of God, ang pagpapakilala ng Diyos, ang paghahayag ng Diyos, 1964, sabi ng prophet, and I think of it, the same pillar of fire that come upon those men that wrote the Bible. Si Pablo, si Pedro, at iba pa. The same pillar of fire that come upon those men that wrote the Bible is the same pillar of fire here today, interpreting the Bible. Amen. How we thank Him for that same. What a comfort. What identification. I am so glad to be identified in that. I don't know what to do. I'd rather be identified in that than all the Baptists, Methodist, Presbyterian, Lutheran, and all of the rest of them. Identified in that word, where that Shekinah glory and revelation lays. Amen. Sabi ng propeta, mas gugustuhin ko pang ma-identify na higit na hindi ayon sa Baptist, hindi ayon sa Methodista, hindi ayon sa Presbyterian, Lutheran, at sa lahat pa ng mga denomination, kundi ma-identify sa salita na naroon ang kaluwalhatian at kapahayagan ng Diyos. Ang kapahayagan ng pinakamataas na kaalaman. Mga kapatid, paragraph 300, the pillar of fire appearing visibly among us, identifying that the message is right. The message of the hour. The message is right like He did at Mount Sinai. Remember, before the true message come forth, Moses preached and he lead them out of Egypt. Kaya sabi ko kanina, merong Jannes and Jambres na lumaban kay Moses. Bago pa niya nilid ang mga Hudyo, meron munang lumaban kay Moses. Sabi dito, before the real commandments was laid down, the seals was brought in. God come down before the people and prove that Moses was sent from Him. That's right. In a pillar of fire that Moses said, he had seen in a bush and took to him. 3:01. Oh, in these last days, to see that same pillar of fire right among us, speaking the same word, not only that, but interpreting it by making it manifest and proving it is the truth. So the people has not one way to disbelieve, lest they just willfully want to. And then,
Dito ikinunik ng propeta yung Hebrews chapter 10 na binabasa natin kanina, verse 26. He that sins willfully, after having a knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Ano yung nakikita ko dito, mga kapatid? Bakit isiningit ng propeta ito? Basahin muna natin ang 3:02. Notice, same pillar of fire sent to Moses and to Paul that wrote the Bible, now sent to reveal it. The grace of God, the unchanging God, fulfilling the promise of Matthew 28, Lo, I am with you always, fulfilling St. John chapter 14, verse 12, the works that I do, you also. Fulfilling St. Luke 17, 28, 29, in the last days, the Son of Man will be revealed. See, Malachi chapter 4, behold, I will send you Elijah the prophet, that will restore the faith of the people back to the original word. Ano meron dito? It is not only receiving the Lord Jesus in our days. Kung talagang totoong nasa atin ng Panginoon, mga kapatid, ang isang manifestation na meron tayong kaalaman ngayon sa panahon natin ay pagtanggap sa mensahe na meron tayo. Kaya gaano kahalaga ang mensahe? May mga taong hindi nire-reject si Jesus. They love the Lord. Ang laging bukang bibig nila ang Panginoon, biyaya ng Panginoon, kabutihan ng Panginoon. Yung naka-short na mga ngaral, yung tatuan na mga ngaral, yung babaeng naka-makeup na nakahikaw, mapapaiyak ka sa kanilang mga pangangaral. Sa kanilang mga pagtuturo, magkakaroon ka ng kaalaman. Pero ibang bagay, ang dinala ng Panginoon sa atin sa uling mga araw na ito, ang knowledge na meron tayo ay ang message of the hour. It is the Lord in our days. Because the very message that we have, the Lord Jesus, at si Kristo at ang mensahe ay iisa. Hindi natin pwedeng sabihin, tinanggap natin si Jesus, we have the Lord, we are baptized with the Holy Ghost, na hindi tayo kumpiyansa at buong-buong tumanggap sa propeta at sa mensahe na meron tayo. At ito masasabi ko, sa akin lang, wala nang haing natitira. Hindi naman nangangahulugan na hindi sila maliligtas. Ang tinutukoy dito, hindi na kasi muli mapapako ang Panginoon. Isang beses lang siya napako. Pag pinag-usapan ng pagiging nobya ni Kristo, mga kapatid, napakataas ng antas ng kaalaman na meron kayo. Salamat sa mensahe na meron tayo. Amen. May mga taong i-resist ito, i-reject ito, napakinggan nila ito, pero may mga taong tatanggihan ito. Pero salamat, may mga nakatalagang mga tao na tatanggap sa mensahe. Amen. So meron pa akong isang verse, hindi ko na ito isasama. 4 minutes to 8. Babasahin ko pero hindi ko na ilalaborate. Ang last verse natin, tumayo tayong lahat. Yeah, ito mismo yung nasa huling verse natin. Yan o, kung kaya niyong basahin. James chapter 2, verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Paki-plus mo nga, Sir Marian. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. So ang paglalarawan dyan, yung katawan ng tao na walang spirito patay. At ganyan daw ang pananampalataya. Ibig sabihin yung pananampalataya ang katawan. Ang pananampalataya ang pundasyon. Pero ang manifestation, yung gawa, mga mahal kong kapatid, na makikita, yan ay ang Espiritu ng Panginoon na nasa atin, na nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Ang pananampalataya na walang Espiritu ni Kristo, ang kaalaman na wala ang Espiritu ni Kristo, ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya ano yung works na yan? Diba?
Iko-connect natin yan sa Hebrews, mga kapatid. Sa verse 24, sabi ni Pablo, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Let us consider one another to provoke. Isasaalang-alang daw natin yung isa't isa, kagaya ng ginagawa natin. Isinasaalang-alang ko kayo, kaya nagtuturo si Brother Ryan. Na tinuturuan kayo na gumawa ng mga bagay na mabuti. Pero paano natin gagawin ang mga bagay na mabuti kung wala tayong alam? Tama ba? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Magagawa natin ang mga bagay ng mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos kung alam natin ito. Kung reveal sa atin ito. Pero meron ding danger. Anumang bagay na alam natin na hindi natin ginagawa, kapag ito'y paulit-ulit at tumantong sa dulo, at hindi natin pinahalagahan ng mensahe, hindi natin pinahalagahan ng Panginoon, wala nang haing natitira sa mga taong tatanggi at tatalikod sa Panginoon at sa Kanyang mensahe. Kaya ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, isang tao na walang kaalaman sa kalooban ng Diyos. Ang dami nating pwedeng gawin. And may the Lord help us, mga kapatid. Tayo manalangin. Ayoko nang magpakaabala pa. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoon, Lord, salamat po muli sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na muling ipinagkaloob niyo sa amin na mag-aral ng iyong mga salita. I pray, Lord, na hindi masayang ang mga pag-aaral namin ito, kundi maging kapaki-pakinabang, mga mahalagang bagay na matututunan namin, Panginoon, na makakatulong sa aming paglago, sa pagtutumibay namin sa pananampalataya, at sa pangako mo, Panginoon, na sinasabi ng iyong mga salita, na kung kami ay mag-aaral sa iyong mga salita, at makikilala ka namin ng lubusan, Lord, pagkakalooban niyo kami ng kapahingahan, magkakaroon kami ng kapayapaan. Nasabi ni Pedro, Lord, it will multiply. Grace and peace will multiply. Panginoon, ito nawa ang mangyari sa bawat isa sa amin. Marami kaming pinagdaraan ng mga pagsubok, marami kaming mga pasanin, marami kaming mga dalahin, marami kaming pinaglalabanan sa aming mga sarili. Sa limitasyon at kahinaan ng aming laman, Panginoong Diyos, sa kalagayan ng bawat isa sa surroundings, sa environment na kinaroroonan namin, sa lugar na kung saan kami naninirahan, tumutuloy, paaralan, trabaho, saan man, Lord, na may malaking epekto sa araw-araw naming pamumuhay at pagkakilala sa iyong kalooban at pagsunod sa iyong salita. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, sapagkat ang aming pagsunod sa iyo, Panginoong Diyos, ay di lamang natatapos sa mga ganitong pagtitipon. Salamat sa mga pagtitipong ito na dinadala niyo po ang bawat isa sa amin upang matuto, upang makapakinig na iyong mga salita. Mahalaga sa amin ang mga pagtitipon, Panginoon, sapagkat ito'y sinasabi ng iyong salita na dito kami mag-gain ng knowledge, Lord, ng wisdom and understanding. Dito kami mag-grow, Panginoon. Pero hindi lang ito hanggang sa pakikinig, kundi nais mo ng bawat isa sa amin na kahit nasaan kami, ay nagagawa naming ipamuhay kung anong aming natutunan. Oras-oras, Lord, minuminutong Kristiyano, na hindi lamang sa dakong ito ng mga pagtitipon. Kagaya na sinabi ni Pablo sa nakaraang pinag-aralan namin, na kung ginagawa naming sumunod kay Pablo sa kanyang doktrina, sa paraan ng kanyang pamumuhay, sa kanyang pananampalataya, sa mga aral na pinagkaloob niyo sa kanya, mga kapahayagan na binigay niyo sa kanya, Panginoon, na kung nasusunod ito ng mga mananampalataya, nagawa niyang sabihin na mas higitan pa namin ito sa panahon na malayo siya o wala siya sa kanyang,
wala siya sa paningin ng mga mananampalataya. At gayon din ang bawat isa sa amin, Lord. Pag nandito kami sa church, maayos kaming gumawi, maayos kaming magsalita, kahit pa paano ang aming kaisipan ay maayos, ang paraan ng aming pakikipag-usap, lahat-lahat na sa buong aspeto ng aming buhay ay tila ba maayos, Panginoon, merong virtue, merong pagsusumikap na mapaigi ang aming buhay, Panginoong Diyos, sa pananampalataya sa spiritual na kalagayan. Pero ang nature ng tao kapag nag-iisa na, nakauwi na, naroon na sa iba't ibang lugar, ang kahinaan ng laman ay nabibigyang daan, Panginoong Diyos. Lord, patawarin niyo ang bawat isa sa amin at tulungan ang bawat isa sa amin. Dalangin ko na lahat kami ay makaabot sa maturity, Lord. Lahat kami ay lumago, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, ang mga young people na nandito, ang mga nanay at tatay na nandito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Kung kinakailangang may ayos ang aming mga puso, Lord, help us, Lord. Kagaya na sinabi ni Haring David, Panginoon, ikaw ang may hawak ng aming puso. Pinipihit nyo ito, Panginoon, kung saan nyo ibig. Lord, help us, Lord. I-navigate nyo na ang aming puso sa tamang direksyon, Lord, na makita ang liwanag ng iyong salita na pumapatnubay sa amin. Hallelujah. Tulungan nyo ang bawat kabataan na nandito, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pinagdaraanan. Ang mga nanay, mga tatay na sinisikap, Panginoon, na maitaguyod ang pamilya, ang sambayanan. Ang mga mananampalataya, Panginoong Diyos, na sinisikap na magawa at masunod ang iyong kalooban. Ang mga elders, ang mga may ministeryo, Lord, na sinisikap na magawa ang nais mo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Nagawa ko pong aking maliit na bahagi, ang aking maliit na parte, Panginoon, at sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat. Mangyari ang iyong sakdal na kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Aming samo at dalangin, ang lahat ng ito sa iyo lamang pinagkakatiwala at tinataas. Hinihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.